Brothers and sisters. So para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagalob niyo para sa amin. Salamat po aming Ama na inalala niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig at habag, isinugo niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo para tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang tunggo. Sa tuwing inaalala po namin ito, labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa araw po na ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay sama-sama makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang sama-sama pong pakinggan ang inyong salita. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin sa tulong po ng Espiritu Santo ay pagkalooban niyo po kami na bukas na puso at isipan upang matanggap po namin yung mga salita na aming pag-aaralan sa araw po na ito. At dinadalangin din po namin na ito'y maging kalakasan po namin sa natitira po namin buhay dito sa aming Christian life. Aming Ama, alam po namin na kami mahina, marami pa rin mga bagay na hindi alam at hindi po namin nagagawa ang lahat ng iyong utos. Pero sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo ay unti-unti po namin ito nagagawa. Kaya labis-labis po din po kami nagpapasalamat. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin na samahan niyo po kami upang matutunan po namin yung mga bagay na dapat namin matutunan at ito'y maging panibagong kalakasan po namin sa aming Christian life. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hahabol po at pupunta dito po sa lugar po na ito. Dinadalangin po namin sila na ingatan nyo rin po sila at gabayan at naway makapaghanda rin po sila sa pakikinig ng iyong salita. Ganun din, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy nyo po silang ingatan, patuloy nyo po silang gabayan at naway tulungan nyo po sila palagi upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at hindi po sila mapalihis sa daan na ibinigay niyo po para sa kanila. May mga brothers and sisters po na hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin po ng mga kahirapan, physically and spiritually. Ganun din, dinadalangin po namin sila aming Ama na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, patuloy niyo pong panumbalikin ang kanilang sigla upang sa mga susunod po namin mga gawain ay makasama rin po namin sila. Ngayong oras sa aming Ama, sa iyo lamang po kami umahasa at nagtitiwala. Maraming salamat po. At lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin yung ating Biblia sa Aklat ng Mga Awit, 125. Awit 125, babasahin po natin mula verse 1 hanggang 5. Medyo mahaba po ito, pero mahalaga na pag-aaralan po natin ito sa araw po na ito. Awit 125, verse 1 hanggang 5. Kung nakita na po, sama-sama po natin ito mabasahin. Okay, ready na po? Basahin po natin mula verse 1 hanggang 5, 3, 2, 1. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi maikilos kundi mananatili sa buong panahon. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan, wala sa panahong ito at magpakailanman. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid, upang hindi unat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabubuti, O Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay tataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Jerusalem, sa Israel. So muli, magandang umaga po brothers and sisters. Kamusta po kayo? Okay, so dahil po sa tulong po ng Diyos, hanggang ngayon ay nakakapagpatuloy tayo sa ating Christian life. Alam ko po na bawat isa sa atin mayroong mga kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang mga paghihirap na nararanasan natin sa ating personal Christian life. Pero sa likod ng mga ito, alam natin na nandun po yung tulong ng Diyos.
At hindi lang tulong yung ibinibigay ng Diyos para sa atin, kundi sa likod ng mga kahirapan at sa likod ng mga pagdurusa, nandun po yung biyaya. Kaya kailangan natin hanapin palagi yung tulong ng Diyos sa likod ng mga kahirapan na ito. Noong mga nakaraang araw, yung mundo natin hindi maayos o hindi mabuti. Andyan dito sa Pilipinas, yung pagbabadya ng pagputok ng bulkan dun sa may Taal. Kung napapanood po ninyo sa balita, talagang nag-warning na yung gobyerno na anytime pwede na yung sumabog. Pero bilang mga naligtas at bilang mga anak ng Diyos, yes, maring physically nag-aalala tayo, pero sa likod nito, dapat ilagay natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Lahat yun ay nasa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ganon din sa ibang bansa naman, patuloy na nagkakaroon ng gera, patuloy na nagkakaroon ng mga digmaan. At talagang anytime pwede na talagang sumabog o magmitya yung digmaan, yung huling digmaan sa panahon po natin ngayon. Pero kahit ganun pa man, ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, kaya hindi tayo dapat mag-alala. Ipinapakita nito sa atin ng Diyos, hindi para matakot o hindi para mabahala, kundi ipinapakita niya ito, ipinaparanas ito sa atin para ilagay yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Yes, madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos yung sitwasyon. Tama po ba? Kapag maganda yung sitwasyon natin, di ba? Palaging may kagalakan sa puso natin. Talagang feeling natin, blessed na blessed tayo. Pero kapag nasa mahihirap na sitwasyon at kapag talagang magulo yung sitwasyon natin, bilang naligtas, dito rin po dapat natin sanayin yung ating sarili na ilagay yung pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung pag-aaralan po natin ay tungkol po sa mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. Gaya na sinabi sa verse 1, di ba? Ang mga nagtitiwala sa Panginoon. So meron silang karakteristik. Meron tayong makikitang katangian sa kanila. At yun yung mga pag-aaralan po natin. At ngayon, bilang naligtas, meron tayong patuloy na paglago sa Christian life natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi tayo nag-aaral para paramihin lang yung kaalaman. Hindi tayo nagbabasa para lang maraming kwento yung malaman sa Biblia. Hindi tayo naikinig para lang ba may magawa, para may makinig, para mapakinggan lang. Kundi patuloy po nating inaalam o kinikilala yung Diyos. Dahil nga, sa pagkakilala sa Diyos, masigit natin siyang nakikilala, masigit natin nalalaman yung mga bagay na gusto niya, ano yung mga bagay na ayaw niya, at nalalaman natin paano ba tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa patuloy niyang paggabay sa bawat isa sa atin na kahit na yun nga, meron tayong kanya-kanyang kahirapan, nandyan yung tulong ng Diyos, lalo na sa pamamagitan ng kanyang salita. Actually, sa Christian life natin, bago natin makuha yung biyaya, yung kalakasan, yung lahat ng kailangan natin sa Christian life natin, hindi pwedeng hindi dadaan sa words of God. Naintindihan po? Yung kaligtasan, kailangan dumaan sa salita ng Diyos. Tama po ba? Para malaman natin yung kaligtasan, kailangan natin pag-aralan yung Biblia. Ganun din. Para makilala natin yung Diyos, kailangan natin alamin ano ba yung nakalagay sa Biblia. At hindi lang sa pamamagitan ng pag-aaral, hindi lang sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikinig natin maikilala yung Diyos. Kailangan din natin siya ma-experience. Ito po yung Christian life. Yes, isang bahagi po ng Christian life, yung pagbabasa, pakikinig, pagpipray, pagdalo sa fellowship at pag-evangelize. Pero isa pa pong bahagi ng Christian life ay yung ma-experience mo mismo yung Diyos. Naintindihan po? Yun po yung mahalagang bagay sa Christian life ng isang tao, ng isang Kristiyano. Yung na-experience ba yung Panginoon? Yes, maraming alam sa Biblia. Palaging nagpe-pray, palaging present. Pero hindi naman niya nakikita yung tulong ng Diyos sa kanya. Yun ba ay maayos na Christian life? Hindi po. Naintindihan po? Hindi natin ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos kung wala yung 4 wheels of Christian life. Tama po ba? Para ma-experience yun, kailangan natin yung 4. Pero yung panghuli, na para ma-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos, dapat ikaw rin mismo ay nakikita o nakaka-experience ng kapangyarihan ng Diyos. Then, makikita ito sa pamumuhay mo. Kung na-experience mo yung Diyos, lalabas ito sa'yo. Naintindihan po? Halimbawa, ano yung benefit kapag kumain tayo palagi ng gulay? Healthy. Tama po ba? Kung palagi mong kinakain yung gulay, madalas yung kumakain ng gulay at talagang kasama ito sa meal plan mo, may kita ito sa pangangatawan mo. Tama po ba? Magiging healthy, magiging maayos yung paghinga, hindi ka mabilis mapagod, ganyan. Tama po ba?
Yun yung benefit kapag kinukonsume mo yung gulay. Merong bunga, ito na makikita sa'yo. Tama po ba? Ganon din sa Christian life natin. Yes, yung pagbabasa, mabuti. Pero kung hindi mo naman susundin, hindi mo naman i-apply sa Christian life mo, makikita ba ito sa buhay mo? Hindi rin. Kaya habang tayo nagbabasa, habang tayo nakikinig, habang tayo nagbubulay-bulay, siyempre, kailangan i-apply din natin ito sa Christian life natin. Naintindihan po. Sa mga nagtitiwala sa Diyos, hindi sila basta-bastang tao lang. Sila yung mga taong inilagay yung kanilang puso sa Diyos. Sabi nga dito, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi maikilos, kundi nananatili sa buong panahon. So ito yung mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. Sabi diyan na sila gaya ng bundok ng Zion na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. So yun po yung isa sa mga katangian ng Diyos. Bakit kaya sila naging ganito? Bakit kaya sila dinescribe na para daw silang bundok ng Zion? So pag-usapan muna natin yung bundok ng Zion. Yung bundok ng Zion, ano ba ibig sabihin nito sa Biblia? Ano ba yung meron dun sa bundok ng Zion? Tingnan po natin. Isaiah chapter 8. Tingnan po natin sa ating Biblia. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8, babasahin po natin verse 18. Basahin po natin Isaiah chapter 8 verse 18, 3 to 1. Ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay mga tanda at kababalaghan sa Israel mula sa Panginoon ng mga hukbo na naninirahan sa bundok ng Zion. So, sino po yung nandun sa bundok ng Zion? Yung Panginoon, yung Diyos. Huwag po kayong malito na dun lang sa Israel, nandun yung Diyos. Okay? Hindi lang po nandun naninirahan yung Diyos sa bundok ng Zion. Ibig sabihin po ng bundok ng Zion, nandun po sa Israel. Okay po? Sa bansang Israel, kung makikita natin sila bilang bundok ng Zion, makikita natin na sila yung bayang pinili, sila yung bayang itinalaga ng Diyos, at nakikita natin kung paano kumikilos yung Diyos sa kanila. Kaya sa gitna ng bundok ng Zion, nandun yung Diyos. Naintindihan po? Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano yung bundok ng Zion? Yung church. Sa gitna ng church, kumikilos po yung Diyos. Sa mga tao na nagtitiwala sa Diyos, nasa kalagitnaan yung Diyos sa kanila. Yung baga, yung sentro ng kanilang pamumuhay ay yung Diyos. Kaya nakikita sa pamumuhay nila. Dahil nga yung Diyos ay nasa gitna nila, nagtitiwala sila. Naintindihan po? Kung wala yung Diyos sa gitna natin, ano mangyayari sa Christian life natin? Magiging magulo. Tama po ba? Magiging walang kapayapaan. Puro kaguluhan, puro alalahanin. Pero dahil nga yung Diyos ay nasa kalagitnaan natin, nasa atin siya, naninirahan siya sa atin, kasama natin, meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Naintindihan po? Kaya wag po kayong malito na sa bundok ng Zion nakatira yung Diyos. Okay po? Lahat po ng lugar, nandun yung Diyos. Meron siyang tatlong katangian, di ba? Omnipresent. Ibig sabihin, nasa lahat. Nasa lahat ng sitwasyon, nasa lahat ng panahon, nandun siya. Kasi yun yung katangian niya, omnipresent. Isa, omniscient. Ibig sabihin ng omniscient, alam niya lahat. Walang natatago sa Diyos. Kasi nga siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Walang sikreto sa Kanya. Yung isa sa katangian niya. At yung isa, omnipotent. Ibig sabihin ng omnipotent, kaya niya lahat. Walang anumang pwedeng hindi magawa yung Diyos. Naintindihan po? Kasi nga siya yung Diyos. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Kung makikita po ninyo sa awit 139 verse 7 to 8, kung nasaan yung langit, naroon siya. Nasa higaan nang sumulat ng awit na yon, nasa shoal, nandun din yung Diyos. Siya ay nasa lahat ng panahon, na siya ay nasa lahat ng sitwasyon, at alam niya lahat at kaya niya lahat. Nasa lahat siya ng dako. Naintindihan po? Hindi lang siya nandito sa kalagitnaan ng bundok ng Zion. Hindi lang siya nandito sa loob ng church. Nasa lahat siya. Kumikilos siya sa lahat. Naintindihan po? Kaya yun po yung katangian ng Diyos. Kaya nga, dapat natin ilagay yung pagtitiwala na sa Kanya.
Bawat Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos ng 100%, sabi kanina sa binasa natin, hindi sila makikilos. Ibig sabihin, standing firm. Kahit na merong dumating na mga pagsubok, mga pagdurusa, nananatili silang matibay. Naintindihan po? Naintindihan? Di ko alam kung napansin po ninyo, kung di ko alam kung anong tawag doon. Di ba sa kalagitnaan ng isang dagat, meron pong nilalagay na tanda yung mga naglalayag. Isa po siyang parang isang device, tapos meron po siyang bilog na malaki sa ilalim, tapos ayun, nandun siya, meron siyang signal at nakikita ng mga naglalayag na ayun, meron ng signal doon at merong malapit na istasyon o yung lighthouse. Naintindihan po? Alam niyo po yun? Yun po, yung device na yun. Nakakaranas ba siya ng mga bagyo o hindi? Nakakaranas siya, tama po ba? Pero dahil nga dun sa device na yun, kahit na madaanan siya ng bagyo, nananatili siyang nakatayo. So ganun din sa Christian life natin. Tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay pinananatili ng Diyos na nakatayo palagi. Minsan, yes, nakakaranas tayo ng mga kahirapan. Minsan nakakaranas tayo ng mga pagdurusa. Pero yung Diyos, yung nagpapanatili sa atin na maging matibay. Naintindihan po? Kaya meron minsan, yun nga, kahit na yung Diyos, ready siya na tulungan tayo, may kakayahan siya na tulungan tayo, alam niya yung sitwasyon natin, at alam niya yung future, kung ano yung mangyayari sa atin. Pero bakit minsan, yun nga, natatakot pa rin tayo? Bakit minsan, nahihirapan pa rin tayo sa Christian life natin? Ito'y dahil sa ating sariling idea, sarili nating pag-iisip, o yung sarili nating kahinaan dito sa ating katawan. Ano ba yung dapat na maging patuloy na tumatag sa Christian life natin? Yung laman o yung espiritu? Yung espiritu, tama po ba? Yung lahat ng ginagawa natin sa Christian life natin, hindi para sa katawan, kundi para sa espiritu. Naintindihan po? Kaya habang tayo nagpapatuloy sa Christian life natin, check din natin palagi yung puso natin. Yung puso ko ba ay patuloy na tumatatag, patuloy na lumalakas, patuloy na nagpapakatapang para sa Panginoon? Kasi ngayon yung ginagawa niya para sa atin. Naintindihan po? Kaya nga, para sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya, sila hindi nakikilos, hindi sila natatangin ng sanlibutan, at nananatili sila matatag. Naintindihan po? Pero yun nga, yes, nandito pa rin tayo sa kahinaan, nandito pa rin tayo sa ating laman. Pero ano ba yung dapat na ilagay natin sa isip natin at sa puso natin? Yung Diyos, yung palagi kong kasama. Yung Diyos, yung palaging sumasama sa akin. Hindi niya ako iniiwan kahit sa anumang sitwasyon. Naintindihan po? Sa magandang halimbawa, yung mga Israelita o yung mga alagad na kasama ni Jesus Christ kapag sila'y naglalayag. Sila, naglalakbay sila sa iba't ibang mga lugar. Tama po ba? Kasi nga nagpipreach sila, nangangaral si Jesus ng Ebanghelyo. Tinutulungan niya yung may mga sakit, pinupuntahan niya yung may mga nangangailangan. Tama po ba? Pero sa paglalakbay nila, hindi naman sila palagi naglalakad lang. Kailangan nila minsan tumawid sa mga dagat, tumawid sa ilog, sumasakay sila ng bangka. Tama po ba? Pero dun sa paglalakbay nila, minsan, pinaparanas ng Diyos yung mga pagsubok sa mga taong sumusunod sa Kanya. Isa na po dito, yung isang bagyo. Yung bagyo na ito ay kumakatawan sa testing ng Diyos or test ng Diyos sa bawat isa sa Christian life natin. Tignan po natin ito. Matthew chapter 8. Mateo chapter 8. Basahin po natin verse 26 hanggang verse 23 hanggang 27. Babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanyang mga alagad. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, ano pat natatabunan ng alon ang bangka. Ngunit siya ay natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya?
Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin, at ang dagat ay nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring taong ito na maging ang mga hangin at mga dagat ay sumusunod sa kanya? So yun nga, yung Diyos ay kasama ng mga alagad noong time na ito. Kaso nga lang, sa kalagitnaan ng paglalakbay nila, ano po nangyari? Nagkaroon ng isang malakas na bagyo. At nung nakikita nila na yung bagyo ay napakalakas para sa kanila, natatabunan na yung kanilang bangka. Imagine po ninyo, di ba? Kapag yung bangka nananatili siyang nakalutang kasi walang tubig sa loob. Tama? Pero kapag yung tubig pumasok dun sa loob, ano pong mangyayari dun sa bangka? Lulubog. Tama po ba? Yun yung nangyari sa kanila. Pumapasok na yung tubig. At anytime, siguro minuto lang, pwede na lumubog yung bangka nila. Tama po ba? Pero yun nga lang, ano po yung naging attitude ni Jesus dito po? Ano po yung ginagawa niya? Natutulog. Bakit siya natutulog? Siguro kasi nga pagod, o kaya talagang yun na lang yung time para makapagpahinga siya habang bago sila makarating dun sa dagat, dun sa kabilang pangpang, nagpahinga siya. Pero dito po sa punto po na ito, dito rin natin makikita na sinusubok ng Diyos yung mga alagad niya. Sino po yung kasama niya? Sabi niya dito sa verse 23, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Sabihin, yung mga tao na nakakita kay Jesus, yung mga tao na naka-experience sa kanya, yung mga tao na nakikita yung kanyang mga himala, sila po yung mga alagad, taga-sunod, naintindihan po, yung mga apostol. Nakita nila mismo, na-experience sila mismo yung tulong ng Diyos. Kaso nga lang, dito po sa tagpo po na ito, bago sa kanila. Ang nakikita lang kasi nilang kakayahan ni Jesus, magpagaling ng sakit, umuhay ng mga patay, magbigay ng paningin sa mga bulag, tapos magpalakad ng mga lumpo. Akala nila ganun lang yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila alam na kaya din ng Diyos na payapain yung dagat. Naintindihan po? Kung hindi nila na-experience yun, hindi nila makikilala ng lubos yung Panginoon. Naintindihan po? Ganon din sa atin. Yes, na-experience natin yung kaligtasan. Na-experience natin na maborn again yung ating espiritu. Pero doon lang ba dapat natin ma-experience yung Diyos? Pagkatapos ng kaligtasan, hindi na natin siya ma-experience? Kailangan po natin siyang patuloy na ma-experience. Naintindihan po? Kapag mas malawak yung ating pagkakilala sa Kanya, may ilalagay natin yung pagtitiwala natin sa Kanya ng 100%. Naintindihan po? Naintindihan? Actually, yung pagtitiwala sa Diyos, hindi naman natin kaya kaagad na maging 100%. Tama po ba? Kahit nasabihin na natin na matagal na tayo na save, kahit nasabihin na natin na matagal na natin na nag-aaral ng Bible, kung titignan tayo ng Diyos, hindi naman natin masasabi na, Diyos, 100% yung pagtitiwala ko sa iyo. Meron po ba ang tao na kayang sabihin, Diyos, 100% yung pagtitiwala ko sa iyo? Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. Gaano ba ako nagtitiwala sa Diyos? Ilang percent? Kailangan natin siya sa atin yung ating sarili. Naintindihan po? Kaya nga, para masigit na natin ma-experience o masigit natin mailagay yung pagtitiwala natin sa Kanya, mag-increase yung pagtitiwala natin sa Kanya, kailangan natin yung ma-experience. Naintindihan po? Para sa kanila, ang kaya lang ni Jesus, pagalingin yung mga may sakit. Limitado lang para sa kanila. Kaya nga sabi nila dito, di ba? Anong uring taong ito na maging ang mga hangin at mga dagat ay sumusunod sa Kanya? Anong klaseng tao to? Yun po yung kailangan natin ma-experience sa Christian life natin. Yung experience sa Christian life ay napakahalaga. Hindi po tayo nag-aaral ng teorya lang dito po sa Christian life, dito po sa Santa Rosa Church. Ang pinag-aaralan po natin, yung Christian life natin. Ina-apply natin ito, ini-experience natin ito. Naintindihan po. Minsan, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Minsan, yes, madali na sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Madali sabihin na kilala natin yung Diyos. Pero kapag nalalagay na tayo sa mahihirap na sitwasyon, minsan, bakit natin tinatanong, Diyos, bakit ganito yung nangyayari? Tama po ba? Na-experience nyo na po ito? Alam ko na anak mo ko. Alam ko na ikaw yung makapangyarihan, pero bakit nangyayari sa amin ito? Bakit ganito yung nangyayari? Minsan nagkakaroon tayo ng ganitong tanong, tama po ba? Tama po ba?
Natural yun sa atin. Tama po ba? Natural yun. Pero habang nagpapatuloy tayo, mauunawa natin bakit yun nangyari. Naintindihan po? Hindi lang basta dapat tayo manatili sa tanong na bakit yun yung mangyari. Kung hanggang ngayon hindi mo pa alam kung bakit yun nangyari, kailangan mo manatili sa church, manatili pa na higit pa sa salita ng Diyos. Kasi magkakaroon ka lang ng tanong, bakit yun nangyari? Siguro po na-experience nyo po yung last time na New Year's retreat, kung ano yung nangyari sa retreat center na nawalan ng tubig. Na-experience nyo po ba? Na-experience nyo po ba maligo sa ibang bahay? O hindi maligo? Hindi na lang naligo? Bakit kaya yung nangyari? Kasi sira lang yung tangke, sira lang yung equipment. Bakit kaya yung pinahintulot ng Diyos? Di ba dapat magkaroon tayo ng mabunga, mabiyaya, na New Year's retreat? Di ba dapat lahat masaya? Bakit dun sa kalagitnaan ng pagtitipon natin na yun na dapat tayo nagiging masaya? Bakit pinahintulutan yun ng Diyos sa atin na magkaroon ng mahirap na sitwasyon, lalo na dun sa tubig? Bakit? Nais ang Diyos na turuan tayo na hindi lang siya kumikilos sa maayos na sitwasyon. Tama po ba? Nais siya ipakita sa atin na kahit na mahirap yung sitwasyon ninyo, kikilos ako sa inyo. Naintindihan po? Kaya yung nangyari para makapaganda tayo sa summer retreat next year. Kung nangyari kaya yung nawalan ng tubig, sabihin natin nawalan pati kuryente. Nung time na yon para sa summer retreat, ano mangyayari kaya? Madi-discourage yung mga brothers and sisters. Tapos, yung mga invitee, madi-discourage yun. Ayoko na pumunta dito. Wala naman palang tubig. Wala naman palang kuryente. Yes, pinapahintulutan ninyo ng Diyos para sa atin. Isa pa po, na nangyari sa kalagitnaan ng gawain ng Diyos, napanis yung pagkain. Ang dami po na nasayang na pera nung time po na yun. Pero bakit yun nangyari? Para matuto tayo na masigit pa na i-check in detail lahat ng kailangan. Hindi pwedeng, sige, okay na yan. Nakabili naman na ako, okay naman na yan. Lagyan na lang natin sa rep lahat. Pinapahintulot yun ng Diyos para mag-increase yung ating pananampalataya, para mas matuto tayo kung paano tayo kikilos bilang isang Kristiyano. Hindi tayo gusto ng Diyos na maging tamad. Naintindihan po? Kaya nga pinapa-experience sa atin yung mga bagay na may hirap para maging matalino tayo. Maging malaman natin ano ba yung kalooban ng Diyos. Huwag tayong manatili lang sa tanong na bakit ito nangyari. Kundi dapat maunawaan natin, kaya pala nangyari yun. Yun po yung paglago ng pananampalataya. Tama po ba? Kung mananatili ka lang na tinatanong mo yung Diyos, dapat mo talaga ma-experience kung bakit yun nangyari. Dapat mo malaman kung bakit yun nangyari at ano yung kalooban ng Diyos para sa Christian life ng isang tao. Naintindihan po. Isa pang kwento sa Biblia. Merong mga tao na ipinanganak na nabulag dito sa Biblia. Nakikita natin sila, di ba? May mga kwentong ganun. Tinanong nung mga Pariseo na kaya siya naging bulag ng bata dahil sa kasalanan ng mga magulang niya. Yun yung sabi nila. Imagine po ninyo, bakit hahayaan ng Diyos na yung tao na yun, walang paningin mula nung siya ay pinanganak? Imagine po ninyo, di ba, kaya namang gawin ng Diyos na siya gumawa ng lahat, di ba? May kakayahan siya na bigyan tayo ng paningin. Siya yung nagmumold sa isang sanggol sa sinapupunan ng bata. Pero bakit kaya yun bulag? Pinanganak na bulag. Bakit? Kaya ba nasabi ko kanina, nais ng Diyos na ipakita niya yung kanyang kaluwalhatian. Hindi yung kaluwalhatian ng tao. Hindi kaluwalhatian ng sino man. Nais ng Diyos ipakita yung kaluwalhatian niya sa mga tao para masigit sila makilala. Naintindihan po? Doon po sa mahirap na sitwasyon, kagaya nito, sino po yung sino yung kailangan ma-highlight dito po sa tagpo po na ito? Si Jesus Christ. Tama po ba? Hindi yung bagyo. Tama ba? Minsan kasi nagpo-focus lang tayo sa bagyo eh. Nagpo-focus lang tayo sa mga mahirap na sitwasyon, hindi na natin nakita
yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi sa Biblia, laging pagmasdan si Jesus. Naintindihan po? Ito po sa mahirap na sitwasyon na ito, nais ipakilala ng Diyos sa mga tao, dun sa mga alagad, na hindi lang ako may kakayahan na magpagaling ng mga may sakit o kaya bumuhay ng patay. Kaya ko rin gawin lahat. Pati na yung bagyo, kaya kong patahimigin. Naintindihan po? Then, sa na-experience ng mga alagad na ito, masigit na nag-increase yung kanilang pananampalataya. Masigit nila nakilala, si Jesus din. Meron din siya kakayahan na magpatigil ng bagyo. Naintindihan po? Isa po pong halimbawa. Ito naman po yung case ni Apostol Pablo. Tingnan po natin, Gawa chapter 27. Babasahin ko po mula verse 13 hanggang 14 po muna. Gawa chapter 27, verse 13 hanggang 14. Babasahin ko po. Nang marahang umihihip ang hanging habagat na inakala nilang may sasagawa nila ang kanilang layunin, kaya itinaas nila ang angkla at namaybay sa baybayin ng Kreta. Subalit, hindi nagtagal at bumulusok ang isang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. So, si Apostol Pablo ay papunta po sa Roma ng time po na ito. At habang sila ay naglalayag, papunta nga sila at nagbaybay na sila sa Kreta, ano po yung nangyari? Nagkaroon po ng isang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. So, yung Euroclydon, isa po siyang tinatawag na bagyo noong unang panahon na nangyari po sa time po ni Apostol Pablo. At yung bagyo po na yun ay hindi talaga biro. Talagang malakas, matindi, at talagang nagpapalubog ng mga barko. Kaya nga, sabi dito sa verse 15 hanggang 16, yamang inabutan ang barko at hindi makasalungat sa hangin, nagpadala na lamang kami at kami ipinadpad sa paglalayag na nanganganlong sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda, ay bahagya naming napatakbo ang bangka. So yun nga, dahil nga sa sobrang lakas ng bagyo, nagpaanod na lang sila, nagpatangay na lang sila. At nakarating sila dito sa Cauda. Dito sa Cauda, dito nila na bahagya, na napaandar yung barko nila. Kumbaga, nakontrol na nila. Kasi nga, yung nasa gitna sila ng bagyo na Euroclydon, talagang hindi nila magalaw yung steering wheel. Dumating sila dun sa Cauda, sa verse 17 hanggang 18, nang maitaas na ito, gumawa sila ng paraan upang matalian ang lubid ng barko dahil sa takot na baka sila mapadpad sa Sirte. Ibinaba nila ang mga layag at sa gayon naanod sila. Kami ay binabagyo ng malakas na bagyo. Kaya't nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. So imagine natin, sa sobrang tindi nga ng bagyo, ang nangyari, masyado na mabigat para sa kanila yung kanilang daladalahan. Di na nila makontrol masyado yung kanilang barko. Anong ginawa nila? Nagtapon sila ng mga gamit. Nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ang mga kasangkapan ng barko. So, kung imagine natin, nasa mahirap na silang sitwasyon, tapos sinatapon na nila yung mga mahalaga para sa kanila, yung kasangkapan ng barko. Sa ganitong klaseng sitwasyon, ano po yung unang pumapasok sa isip nila? Ano po? Kailangan nilang manatiling buhay. Tama po ba? Makasurvive. Kaya para makasurvive sila, para makontrol nila yung barko, kailangan itapon nila yung kanilang mga daladalahan. Naintindihan po? Yun ay mahalaga para sa kanila. Yun ay kasangkapan para makapagpatuloy sila dun sa paglalayag. Pero bakit kaya nila itinapon? Actually, kailangan po natin makuha kung ano po yung dahilan kung bakit ganito ito nakasulat. Sa Christian life natin, para mapanatili natin or mag-increase yung faith natin o pagtitiwala natin sa Diyos, kailangan natin isang tabi yung mga sarili nating idea. Yung mga bagay na nagiging sagabal sa Christian life natin kaya hindi tayo nakakapag-increase or nakakapagpalago sa Christian life natin.
Naintindihan po. Ano ba yung madalas na nakapagpapipigil sa Christian life natin para lumago? Alam niyo po kung ano? Takot. Kapag pinapanatili mo yung takot sa puso mo, nawawala yung pagtitiwala sa Diyos. Tama po ba? Pero kung aalisin mo yung takot sa puso mo, sa isip mo, mag-i-increase yung faith mo. Naintindihan po. Parang ganito lang yan. Kung ilalagay mo yung pagtitiwala mo sa Diyos ng 100%, mawawala yung takot. Naintindihan? Pero kung paiiralin mo yung takot sa puso mo, sa isip mo, nawawala yung pagtitiwala mo sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Yun po yung nangyayari sa atin dahil sa takot. Kaya sabi sa Biblia, huwag kayong matakot. Natural sa atin na matakot. Kasi nga meron tayong sariling isip, meron tayong sariling idea. Pero bakit ba sinasabi sa atin ng Diyos na huwag kang matakot? Ano po ibig sabihin nito? Tapon mo yung takot. Huwag kang mag-alala. Kung para sa atin yung Diyos ay makapangyarihan, kung para sa atin yung Diyos ay may kakayahan sa lahat ng bagay at nasa lahat siya ng sitwasyon, alisin natin yung takot. Itapon natin kagaya nila. Actually, mahalaga para sa kanila yung kailangan nila. Tama? Kasangkapan nila yun para sa paglalayag. Pero bakit nila nagawang itapon? Kasi hindi naman yung talaga mahalaga. Akala lang nila mahalaga to. Makakatulong ito sa paglalayag. Pero ano pong ginawa nila? Tinapon nila. Naintindihan po. Sa Christian life natin, ganito rin po dapat yung patuloy natin gawin. Patuloy na tanggalin yung takot. Para tayo maging matibay, maging kagaya ng bundok na hindi nakikilos, patuloy natin tanggalin yung takot sa Christian life natin. Paano ba natin mawawala? Paano ba unting-unting mawawala yung takot para sa atin? Ito po. Ito po, nandito. Kaya minsan, nawawalan tayo ng kumpiyansa, nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos, didiskarte tayo sa ating sarili kasi nga, nagiging malayo tayo sa salita. Iyaw po yung halimbawa. Doon po sa Kalawan, mayroon po malaking bundok doon, di ba? Ano po ang pangalan niya? Bundok na Makiling. Kapag nandito ka sa Santa Rosa, papunta ka doon sa Kalawan, yung bundok na Makiling maliit lang. Tama po ba? Pwede mo siyang ganyanin, di ba? Tama ba? Di ba malayo pa lang kasi siya kasi kaya mo siyang ilagay dito sa daliri mo. Kasi ganoon siya lang kasya kaliit. Pero bakit siya maliit? Malayo. Tama po ba? Kaya tayo minsan, hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang layo-layo natin sa Christian life natin. Ang layo-layo natin sa Diyos. Ang layo-layo natin sa salita. Ang layo-layo natin sa paikinig. Ang layo-layo natin sa Diyos. Pero kapag tayo papalapit na dun sa bundok na Makiling, kaya ba natin siyang ilagay sa maliit na daliri? Baka lamunin pa tayo ng Makiling. Tama po ba? Sa sobrang niyang laki. Kapag malapit tayo sa Kanya. Tama? Same din po sa Christian life. Yung mga taong malapit sa Diyos, sila yung 100% na nagtitiwala sa Diyos. Kaya, check nyo po sa Christian life po ninyo. Bakit ako minsan natatakot? Bakit ako minsan nahihirapan? Check mo. Baka malayo ka na sa Diyos. Kung ikaw ay malapit, nawawala yung takot sa Christian life. Kung nawawala yung takot, magiging matibay, magiging malakas, patuloy natin ilalagay yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pero para dun sa mga tao na unti-unting napapalayo, hindi nila na-experience yung kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan? Kasi nga malayo eh. Para sa kanila, yung Diyos, ganito lang. Ano yung nagiging malakas sa kanila? Problema, alalahanin, mga pagsubok. Kaya nga, sa pananatili sa Diyos, kailangan natin itong i-apply sa Christian life natin. Kung sa mga taong malapit sa Diyos, sila yung magkakaroon na pagtitiwala sa Kanya. Pero yun nga, minsan, kahit na tayo'y malapit o nagiging malapit sa Diyos, ginagawa naman din natin yung parte natin, bakit nandun pa rin yung paghihirap? Hindi yun para i-discourage ka. Hindi yun para masiraan ka ng loob.
Nandun yun para higit pa mag-increase yung faith mo. Naintindihan po? Parang sa school lang. Hindi naman habang buhay, first year college ka lang, di ba? Yung pinag-aaralan mo ng first year college, sabihin natin basic. Second year, yung pa rin ba yung pag-aaralan mo? Basic pa rin? Third year, basic pa rin kung paano pinag-aaralan mo sa first year? Hindi na, di ba? Unti-unti natin ini-increase yung nalalaman natin, nakikilala natin sa pag-aaral o sa mga bagay na impormasyon na kailangan natin. Unti-unti natin yung nakikita kapag tumatagal tayo. Naintindihan po? Pero nga, sa sobrang tagal mo na sa Christian life, sa sobrang mahaba na yung na pagdaanan mo sa Christian life, pero kapag dumadating pa rin yung kahirapan, nagtataka ka pa rin, bakit? Bakit? Bakit ganito? Ganyan pa rin yung lagi nating naiisip. Kasi nga, hindi tayo na-train ng mabuti. Kung paano ka nag-aral nung pasimula sa first year college or kaya high school, ganyan, yun ay magagamit mo para sa susunod mong course, sa susunod mong taon. Ganun din sa Christian life. Kaya nga tayo patuloy na nag-aaral, patuloy na naikinig at nagbabasa para mag-increase yung ating faith. Naintindihan po? Isa pang dahilan kung bakit yung mga tao sa halip na magtiwala sa Diyos, ay ilagay yung pagtitiwala sa Diyos, nilalagay nila yung pagtitiwala nila sa kanilang sarili, sa tao, sa mga sitwasyon na kaya nilang gawin. Pero bilang naligtas, yung pagtitiwala natin ay palagi dapat laging nasa Diyos. Ano po kaya yung tendency or kaya consequences kung ilalagay natin yung pagtitiwala natin sa sarili natin o kaya sa ibang tao? Alam niyo po kung ano mangyayari? Tingnan po natin to, Jeremias chapter 17. Jeremias chapter 17 verse 5. Basahin po natin Jeremias chapter 17 verse 5. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao. Parang ganito yan. Kapag mahirap na yung sitwasyon mo, sino yung una mong nilalapitan? Sino po yung hinihingan natin ng tulong? Sino po? Sino po? Yung nakamotor. Kailan po nyo yung nakamotor? Pero sabi dito, di ba? Yes, minsan nakalakasin natin. Sila yung makakatulong sa atin. Minsan, ilalagay din natin yung pagtitiwala. Minsan sa family members. Meron si kuya, si ate, si pinsan. Yan, sila yung makakatulong sa akin kasi family member naman. Akala natin, doon tayo pagpapalain kapag natulungan tayo. Pero ano pong sabi ng Bible? Sumpay. Sa halip na pagpapala yung makuha, sumpa. Kaya nga, nagsasanga na po ito. Kung ikaw ay nagtiwala sa tao, nagtiwala sa iyong kalakasan, ano po yung next? Yung puso ay lumalayo sa Panginoon. Naintindihan po? Huwag natin paabutin doon sa third, doon sa pangatlo. Please, marahil minsan nakakatulong sila sa atin. Minsan nahihinga natin sila ng tulong, tapos natutulungan nila tayo ng kaunti. Para bang okay na? Palagi natin sabihin, ako ay magtitiwala sa Diyos. Hintayin natin yung pagkilos niya. Hintayin natin kung ano yung tulong niya para sa atin. Kasi kung ilalagay mo yung pagtitiwala mo sa Kanya, sa halip na pagpapala, sumpa yung darating sa iyo. Kapag ikaw ay nagtiwala sa tao, kapag nagtiwala ka sa laman, sa sarili mo,
Ano yung susunod? Lalayo yung puso mo sa Panginoon. Kasi aasa ka na lang, kaya ko naman pala. Nagawan ko naman na pala ng paraan. Kaya sa halip na ilagay yung pagtitiwala sa Diyos, yun. Nilagay nila lang yung tiwala sa kanilang sarili. Naintindihan po? Wag. Iwasan po natin. Naintindihan po? Huwag natin ilalagay yung pagtitiwala sa tao, sa ating sarili. Sabi dito, kalakasan ng laman. Sa atin. Malakas pa naman ako, kaya ko pa naman. Magagawan ko to ng paraan. Tandaan po natin, hindi natin magagawa ng paraan kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Naintindihan po? Kaya, iwasan natin na umasa sa sarili, umasa sa iba, kundi ilagay natin yung pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Sabi dito, mapalad. Baka isipin po ninyo, mapalad physically and materially or financially. Hindi po. Ang nais ng Diyos na bigyan tayo ng pagpapala ay para sa ating espiritu. Naintindihan po. Kagaya nila Apostol Pablo at saka Silas. Nung sila ay nakulong, yung wala na silang magawa, ano pong ginagawa nila? Umaawit, nagpupuri sa Panginoon. Sa halip na umasa na, baka naman maabsuelto kami kasi wala naman kaming ginagawa. Baka naman ma-consider nung hukom o yung mga namumuno sa bilanggo na palayain kami kasi wala naman kaming ginawang masama. Sa halip na yun yung isipin nila, naghintay sila sa Diyos. Naintindihan po? Sabi sa awit 21 verse 7, sapagkat ang hari ay nagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig ng kataas-taasan ay hindi siya matitinag. Tayo po yung hari na nagtitiwala sa Panginoon. Kung tayo na nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo matitinag. Naintindihan mo? Isa pa po. Awit 27 verse 8. 28 verse 7. Baliktad. Basahin po natin 28 verse 7. Awit 28 verse 7, 3 to 1. Ang Panginoon ay aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala. Kaya't ako'y natutulungan at ang aking puso ay nagagalak. At sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya ay nagpapasalamat. Sabi dito, ang aking lakas at ang aking kalasag. Sino siya? Ang Panginoon. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala. Kaya't ano po yung nangyari sa Kanya? Ano po yung resulta na nagtitiwala sa Diyos? Siya'y natutulungan. Siya'y nagagalak. At yung kanyang puso ay umaawit ng pagpapasalamat. Napakaganda, tama po ba? Kung hindi mo na natin ilalagay yung ating pagtitiwala sa Kanya, lalo rin tayo mahihirapan. Lalo lang din po tayo mabiburden o mabibigatan sa Christian life natin. Naintindihan po. Kaya ibigay natin yung 100% natin na pagtitiwala sa Diyos. Hindi man ngayon, hindi man kaagad, pero dapat patuloy nating ini-increase yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi nga, siya yung kikilos, siya yung tutulong. Isa pa po, tingnan po natin ito. Awit 37 verse 5. Ito po isa sa paborito ko pong verse dito po sa Biblia. Awit 37 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y sino pong gagawa? Sino po yung dapat na gumawa? Yung Panginoon. Doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, kilos siya. Doon sa mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya o kulang yung pagtitiwala o maliit yung pagtitiwala sa Kanya, yun, sila yung gumagawa. Kaya sila nabibigatan, kaya sila nahihirapan. Kasi nga, sila lang yung kumikilos.
Hindi nila nakikita yung paggawa ng Diyos. Naintindihan po? Kaya para hindi tayo maburden sa Christian life natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ipagkatiwala natin yung kalagayan natin sa Kanya. Sabi niya dito, siya'y gagawa. Pangako po ito ng Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. Naintindihan po? Para mas madali, ito pa isipin natin. Meron tayong mga pasanin sa Christian life. Tama po ba? Tama po ba? Meron po ba? Wala? Meron, pero marami. Marami, tama po ba? Di lang basta meron marami tayong pasanin sa Christian life natin. Tama po ba? Pero ang sabi ng Diyos, anong sabi dito sa Biblia? Sabi sa Mateo chapter 11, pasanin natin yung kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya. Tama? Yung pasanin o yung pamatok ng Panginoon, sabi sa verse 30, madaling dalhin ang aking pamatok, magaan ang aking pasan. So, meron tayong mabigat na pasanin. Tama po ba? Pero yung Diyos, meron siyang magaan at madaling dalhin na pamatok. Bigyan ko po kayo ng tip para hindi po kayo mahirapan sa Christian life ninyo. Pagpalitin ninyo. Ibigay ninyo yung mabigat na pasanin sa Diyos, kunin nyo yung pasanin niya. Kasi yun ay madali at magaan. Pero minsan, ganito yung nangyayari. Dala-dala ko na yung pasan ko na mabigat, kukunin ko pa yung pasan ng Diyos. Kaya ano nangyari? Nabe-burden, nabibigatan, nahihirapan. Ano dapat natin gawin? Pasanin natin yung kanyang pamatok. Kasi ngayon yung magaan, yun yung madali. Tapos yung pasanin natin, yung mabigat na pasanin natin, ibigay natin sa kanya. Naintindihan po? Makipag-switch po kayo ng bagahe sa Diyos. Huwag po ninyong pasanin. Siya po yung dapat na magdala niyan. Naintindihan po? Tingnan po ninyo ito. Awit 6:8. Awit 68 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakita na po. Awit 68 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatuwid bagay ng Diyos na siyang aming. Sino po yung nagpapasan ng ating pasan? Yung Diyos. Siya may trabaho dapat nun. Huwag natin nagawin sa Kanya. Kaya tayo nahihirapan kasi nga gusto natin tayo yung nagpapasan. Kailan niya pinapasan yung ating pasanin? Ano pong sabi? Sa purihin ng Panginoon na nagpapasan, ano po? Araw-araw ng aming pasan. Naniniwala po ba kayo sa verse na ito? Madali lang basahin, tama po ba? Pero mahirap i-apply. Kasi nga sanay tayo na pasanin yung palagi nating pasan. Gusto natin tayo yung nagdadala, gusto natin tayo yung bumibitbit. Kaya nangyari, yun, nahihirapan. Kaya makipagpalit ng pasanin sa Diyos. Nag-aalala ka para sa pang-araw-araw mong pabubuhay, yun yung nakapagpabigat sa'yo, bigyan mo sa Diyos. Yan, pasanin mo yung kanyang pamatok kasi yun yung magaan at madali. Nag-aalala ka sa problema ninyo sa school, sa trabaho, kahit sa pamilya. Nahihirapan ka, nabibigatan ka, bigyan mo sa kanya. Naintindihan po? Kaya tayo nahihirapan kasi gustong-gusto natin na pasanin yung ating pasanin. Balikan natin itong verse na ito. Na siya dapat o ibigay natin sa kanya yung pasanin natin araw-araw. Huwag natin bawiin. Okay? Minsan ganito Yes, naibigay na natin. Pero nag-aalala tayo. Ayos kaya yun ng Diyos? Parang ang tagal naman. Ako na lang kaya gumawa. Kukunin ulit. Papasanin na naman. Kung may pinagkatiwala natin yun sa Kanya, ibigay natin ng 100%. Huwag na natin balikan. Naintindihan po? Sabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, ilagak nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan. Hindi po iilan hindi mabibigat, hindi kaunti. Lahat ng ating kabalisan.
sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Yun po yung pangako niya. Tama po ba? Ibigay natin sa Diyos. Huwag natin pasanin. Kasi nga, tayo lang din yung mahihirapan. Isa pong halimbawa, kilala niyo po si Ana? Sa unang Samuel? Yung babae na hindi magkaanak? Anong nangyari sa kanya? Palagi siyang inuusig, di ba? Sa Israel po, kapag yung babae hindi siya nagkakaanak, yun po ay isang kahihiyan para sa kanya bilang babae. Kaya nga, kinukutsa siya, inuusig siya. Kasi nga, wala siyang anak. Pero nakita ng Diyos yung kanyang pagnanais, nakita ng Diyos yung kanyang pagtitiwala. Eventually, binigyan siya ng anak. Yun si Samuel. Naintindihan po? Kasi Samuel, hindi lang po siya simpleng bata. Siya po yung isa sa ginamit ng Diyos noong time po na yun. Kahit na bata pa lang siya, nagpapakita o nagbibigay na ng mga propesiya yung Diyos kay Samuel noong time po na yun. Hindi po siya simpleng bata lang. Pero, yun nga, paano nagkaroon ng Samuel? Dahil ba sa sariling kakayahan ni Ana? Hindi, babae ako eh. Dahil ba sa pagtitiwala sa kanilang sarili, kaya nagkaroon ng Samuel? Hindi po. Yun po ay bunga ng pagtitiwala ni Ana sa Diyos. Naintindihan po? Sa Christian life po ninyo, meron kayong mga kahirapan, meron tayong mga pagdurusa. Pero kung inilagay natin yung pagtitiwala natin sa Diyos, merong bunga, tama po ba? Hanapin niyo po yun sa Christian life ninyo. Kung ilalagay ko yung pagtitiwala ko sa Kanya ng 100%, siya yung kikilos, ipapasa niya ito, at siya yung gagawa para sa akin, sigurado magbubunga. Naintindihan po? Kaya nga, sa halip na tayo yung magpasan, ibigay natin sa Diyos. Yun po yung mga tao nagtitiwala sa Kanya. Hindi po sila nakikilos, parang bundok. Naintindihan po? Yung bundok, di ba? Isa yun sa depensa ng isang lugar kapag dinadaanan sila ng bagyo. Kapag yung bagyo dumaan na dun sa bundok, medyo nalilesen na yung lakas niya. Tama po ba? Yun po yung bundok. Yun po tayo. Kung tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos, ibigay natin sa Kanya yung ating pagtitiwala. Sabi sa Biblia, bukas yung Kanyang pandinig. Palagi niyang pinapakinggan yung ating prayer, pinapakinggan niya yung ating daing. Hindi niya tayo hahayaan o i-disregard. Kasi nga tayo Kanyang mga anak. Naintindihan po. Ilagay natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Balikan po natin dun sa ating main verse. Awit 125. Sabi po dito, sa verse 2, babasahin ko po, kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa Kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. So para mas maintindihan po natin itong verse po na ito, meron pong mga bundok dun sa Jerusalem. Yes, isa yung bundok ng Zion. Isa pa po, sa north, meron pong tinatawag na Mount Scopus. Yun po yung pangalan. Tapos sa silangan naman, yung bundok ng Olibo. Nandun po. Tapos sa timog tsaka kanluran, meron po pong iba't ibang mga bundok. Kaya dun sa Jerusalem, dun sa Israel, nakapalibot sa kanila yung mga bundok. Alam niyo po, advantage yun para sa kanila. Isa sa naging depensa ng Diyos para sa mga Israelita, yung mga bundok na nakapaligid sa kanila. Yun po yung magandang strategy para hindi sila agad malusob ng mga kalaban nila. Yung mga modern, yung mga sinaunang mga labanan, wala pa naman mga eroplano, wala pa naman yung mga high-tech na mga missile, ganyan, di ba? Yung mga sundalo, para masugod nila yung kalaban nila, naglalakad sila. Tama? Yung Israel po, kaya sila nagkakaroon ng maayos na preparation or magandang paghahanda para sa mga sasalakay sa kanila. Meron silang barricade or isang
proteksyon or isang harang para hindi ka agad sila mapuntahan ng mga kalaban nila. Then nakapag-prepare sila ng kanilang mga pangailangan bago sila lumaban. Naintindihan po? Sabi dito, kung paano ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem. Yun po yung binigay sa kanila na proteksyon. Sa ilaga, meron. Sa silangan, timog kanluran, meron mga bundok para yun sa proteksyon nila sa mga kalaban nila. Pero sa atin, siyempre, yung Diyos, ganun din. Sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan, nagbibigay siya ng protection para sa atin. Kaya nga sabi sa Biblia, tingnan po natin, Awit 121, atras po tayo, para mas maintindihan po natin. Basahin po natin, Awit 121, verse 1 hanggang 8. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pinahihintulutan. Siya nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Siya nag-iingat ng Israel at hindi idlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay iyong dapat. Ni ang buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at iyong pagpasok ay kanyang iingatan. Wala sa panahong ito. Naintindihan po. Yung Diyos po, sabi dito, sa akin bang saklolo ay saan nanggagaling? Verse 2, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon. Para dun sa sumulat ng mga awit, yung saklolo niya ay sa Panginoon. Hindi sa sarili niya, hindi sa mga tao sa paligid niya, kundi sa Panginoon. Ano po yung sabi dito? Hindi niya pinahintulutan ng paamoy madulas. Siya nag-iingat sa iyo, hindi natutulog. Siya yung nag-iingat sa bawat lakad natin. Siya yung nagbibigay ng lakas, ng proteksyon, at pinahintulutan niya tayo na makalakad ng maayos para sa Christian life natin. Sabi dito, siya nag-iingat ng Israel na hindi umiidlip, hindi idip, hindi matutulog man. Yung Diyos, palagi po siya nakabantay sa atin. Palagi niya tinitignan yung ating lakad. At palagi niya tayong nililid sa maayos na sitwasyon. Naintindihan po. Siya yung gumagawa nun para sa atin. Sabi dito, ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Maganda pong illustration po dito. Yung mga Israelita, nung sila naglalakbay sa ilang, meron po silang dalawang protection, di ba? Haliging ulap, tsaka haliging apoy. Pag umaga, haliging ulap. Kapag gabi, haliging apoy. Same din. Sila lang ba yung may haliging ulap at haliging apoy sa panahon nila? Yun po ay kumakatawan or pag-illustrate na yung Diyos ay palaging nagbabantay sa kanila. Ngayon, sino yung nagbabantay sa atin? Wala na pong haliging ulap tsaka haliging apoy. Huwag niyo pong hanapin. Yung Diyos. Yung Diyos yung palaging magagabay sa atin. Sabi sa verse 7, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang ingatan. Wala sa panahong ito, magpakailanman. Ano pong ibig sabihin ng paglabas at pagpasok? Hanggang ikaw ay mamatay, hanggang sa pumasok ka sa kaharian ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. Naintindihan? Yun po yung Diyos na sa Kanya dapat natin ilagay yung ating pagtitiwala. Naintindihan po. Maaari tayong mahirapan, marami tayong magdusa, pero meron tayong proteksyon. Yun po yung Diyos. Naintindihan po. Balikan po natin sa ating main verse. Ano pong sabi dito sa verse 3? Sapagkat ang sentro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupang iniukol sa mga matuwid, upang hindi unat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng kasamaan. So ito rin po ay isang kalooban ng Diyos. Para malaman po natin, babalikan natin yung kasaysayan ng Israel. Nasa kanila yung sentro ng kasamaan. Bakit? Kasi nga nagkasala sila. Pero habang buhay ba na nakalagay yung sentro
ng kasamaan sa kanila? Habang buhay ba? Ngayon po, napakalakas na Israel. Tama po ba? Kahit na binobomba sila, hindi sila matalo-talo eh. Yes, nagkaroon sila ng panahon na yung sentro ng kasamaan ay nasa gitna nila. Kasi nga, gumawa sila ng kasalanan. Pero sabi dito, sapagkat ang sentro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupang iniukol sa mga matuwid. Hindi yun habang buhay. Kaya pagkatapos ng 2,000 years o halos 2,000 years o higit pa, nanumbalik yung bansang Israel. Tama po ba? Naging makapangyarihang bansa, naging malakas sa bansa. Sila ngayon yung namumuno sa buong mundo. Hindi habang buhay na nandun sila sa panahon ng kahirapan. Ngayon, nasa panahon sila ng panunumbalik. At nakikita natin ito sa panahon po natin ngayon. Ngayon, ano po ibig sabihin ito para sa atin? Yes, sa panahon natin ngayon, minsan dumaranas tayo ng mga kahirapan. Pero hindi ito nananatili. Pero po ako nabasa na isang quote. Sabi niya, bad days are temporary. Tama po ba? Gusto niyo po ba permanent yung bad days? Pero bakit parang minsan, pakiramdam natin, palagi na lang mahirap yung sitwasyon, palagi na lang ganito. Tandaan po natin, lahat yun ay temporary. Naintindihan po? Hindi habang buhay, mahihirapan tayo sa mundo. Meron ding mga time na ibinibigay sa atin yung kasaganaan, binibigay sa atin yung kagalakan. Pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa yung Diyos para sa atin kapag nasa mahirap na tayo na sitwasyon. Lahat po ng yun ay kasama sa training natin. Naintindihan mo? Lahat po yun ay binibigay ng Diyos para sa atin para hindi magmataas yung ating puso. Lahat ng yun ay binibigay sa atin ng Diyos para panatilihin yung pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Yun nga po yung magandang time para mabalikan natin yung ating puso kung ito ba ay nagmamataas na o nagmamalaki na. Palagi natin tatandaan, sa panahon ng kahirapan, pinapanatili na ang Diyos yung ating pagpapakumbaba. Last time na pag-aralan natin yung pagpapakumbaba, di ba? At ito ay mahalaga. Yung mga tao nagpapakumbaba, sila ay nakakatanggap ng biyaya. Tama? Kaya ngayon Diyos, binabalance niya yung Christian life natin. Hindi palaging mahirap, hindi rin palaging sagana. Naintindihan? Kailangan nakabalance lang. Kasi kapag tayo masyado naging masagana, yung puso natin, naging mapagmataas. Kapag yung puso naman natin, palagi na lang nahihirapan. Ano po dito? Sabi dito, upang hindi unat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Ibig sabihin, dahil nga sa sobrang kahirapan, diskarte na lang siya ng diskarte sa sarili niya. Hindi niya na inilagay yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Para hindi yun mawala sa atin, para hindi tayo malihis at ilagay na lang yung pagtitiwala sa tao, sa sarili, o sa sitwasyon, binabalance ng Diyos. Naintindihan po? Yun po yung proteksyon para sa atin. Naintindihan? Tingnan po natin ito. Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31. Basahin po natin yung verse 3. Jeremiah chapter 31 verse 3. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Sabi dito, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandaang loob sa iyo. Yung Diyos po ay lagi nagpapakita ng mabuti para sa atin. Yung kagandaang loob ay palagi niyang ipinapakita sa atin. At sabi rin sa Biblia, di ba? Yung kahirapan, panandalian lang. Hindi na ito maiko-compare doon sa mga kalawalatian na nandun sa langit. Naintindihan po? Yun po yung nais ng Diyos para sa atin na hindi tayo malugmok, hindi tayo masiraan ng loob, ma-discourage ng lubusan. Kasi nga gumagawa siya ng kabutihan para sa atin. Naintindihan po? Para sa Israel, kahit na 1,000 taon, 2,000 taon silang nahirapan, itinuring silang basura.
pero nanatili pa rin yung pag-ibig ng Diyos para sa Kanya, para sa kanila. Kaya ngayon nakikita natin na yung Israel makapangyarihan, malakas. Kasi nga nais ng Diyos na ipakita sa atin na hindi palaging mahirap yung sitwasyon. Naintindihan po? Nagbibigay din siya ng mga time ng mayroong kagalakan, pagpapasalamat at kapayapaan sa atin. Lahat yun ay nasa control po ng Diyos. Sabi sa Hebreo chapter 13 verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang turo sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa biyaya. Kaya sa ilalim ng mahirap na sitwasyon, yung puso natin ay dapat panatilihin natin, patibayin natin ng biyaya. Naintindihan po? Yung puso natin ay dapat patibayin ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain, hindi sa pamamagitan ng pasikal. Lalago yung Christian life natin, hindi po yun. Kundi sa biyaya ng ating puso. Kapag yung puso natin tuloy-tuloy na nakakatanggap ng biyaya, tuloy-tuloy na nakakatanggap ng kagalakan, yes, yung puso natin ay magiging matatag, magiging malakas. Naintindihan po? Kaya wag po ninyong hayaan na araw-araw ang biyaya lang na natatanggap ninyo ay pisikal, o kaya material, o kaya pagkain, o kaya pinansyal. Yes, lalakas yung katawan mo sa mga bagay na yun. Pero ano ba yung dapat natin patatagin? Katawan lang ba? Yung puso natin. Paano natin mapapatatag yung puso natin? Sa pamamagitan ng biyaya. Naintindihan po? Yung mga Israelita, nasa ilang sila, meron po silang tinatanggap na pagkain na tinatawag na mana. Araw-araw nila yung tinatanggap, araw-araw nila yung kailangan kunin. Naintindihan po? Yun din ay kumakatawan sa araw-araw natin pangangailangan na biyaya. Yun ay kailangan natin hanapin, kailangan natin hingin sa Diyos, araw-araw. Yes, tinuturuan tayo ng Diyos na manalangin na bigyan mo kami ng pagkain para sa araw-araw, sa araw na ito, ganyan. Pero hingin din natin na sana Diyos, bigyan mo ko ng biyaya para naman sa aking puso. Nahingin niyo po ba, brothers and sisters? Nahihingi niyo po ba, brothers and sisters? Ngayong tuwing may sermon, ano po yung isa sa mga pinagpipray ninyo? Sana makapunta ako na maayos, sana makarating ako na maayos, sana hindi traffic, ganyan. Yun lang po ba yung dapat natin ipag-pray? Sama niyo po sa prayer palagi. Every time na maikinig kayo ng words of God, every time na magbabasa kayo ng Biblia, every time na bubuklatin niyo yung Biblia, Diyos, bigyan mo ko ng biyaya sa aking puso. Naintindihan po? Hindi lang, wag lang tayo masanay na biyaya sa physical yung hinihingi natin. Sanayin natin yung sarili natin na yung biyaya ay dapat meron din sa ating puso. Naintindihan po? Yes, masaya na makatanggap ng physical o material na bagay. Pero higit pa doon, mas masaya na makatanggap ng biyaya sa ating puso. Naintindihan po? Yun po yung masigit natin na asamin. Yun po yung masigit natin na hingin palagi sa ating Christian life. Yung biyaya sa ating puso. Naintindihan po? Naintindihan? Balikan po natin sa ating main verse. Awit 125. Sabi dito, babasahin ko po ulit yung verse 3 hanggang 4. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupang iniukol sa mga matuwid, upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabubuti, o Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. So yun nga, yung Diyos ay patuloy na gumagawa dun sa mga matutuwid, ibinibigay sa kanilang mga puso. Verse 5, ngunit ang mga lumilihi sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. So, ito po yung isa sa kailangan rin natin na mapag-isipan. Yes. Sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, sa mga taong inilalagay yung kanilang pagtitiwala sa Diyos, tutulungan sila.
Aalalayan sila, gagabayin sila, at papalaguin sila sa kanilang pananampalataya. Pero para dun sa mga taong lumilihis, ano po yung isa sa consequences na ibibigay sa kanila ng Diyos? Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng magagawa ng kasamaan. Ito po isa sa disiplina ng Diyos. Kung ikaw bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, at lumilihis ka sa daan ay binigay ng Diyos para sa iyo, ayaw mong lakaran, gusto mo yung sarili mong diskarte, anong sabi dito? Tataboy ka ng Diyos. Aayaan ka na lang na mamuhay na kagaya ng mga hindi ligtas. Binibigay yung instruction, binibigay yung pros and cons para sa atin. Pero pinipili natin yung paglihis sa daan ay binigay ng Diyos para sa atin. Ano po yung parusa sa atin? Ano po yung disiplina? Hayaan ka na lang ng Diyos. Actually, isa po yun sa mabigat na disiplina ng Diyos. Alam niyo po yun? Sa mga magulang, kapag matitigas yung ulo ng mga anak ninyo, ano yung isa sa pinakamabigat na disiplina para sa kanila? Yes, yung paluin, masakit. Pero hindi sila pakainin. Hayaan sila. Hindi ba yun isang mabigat na disiplina para sa kanila? Total anak, ang tigas ng ulo mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ba mabigat na disiplina yun? Actually, mabigat na disiplina yun para sa mga bata, di ba? Pabayaan ka na lang. Responsibility ito magulang na bigyan ka ng mga pangangailangan mo. Tama? Pero kung ikaw ay lumili sa daan, ayaw mong sumunod sa kanila, rebelde ka, matigas ulo mo, anak, bahala ka na. Yun po yung disiplina para sa mga bata. Ganun din sa atin. Yes, yung Diyos ready ibigay sa atin lahat ng kailangan natin sa Christian life natin. Pero kung tayo lumilihis sa kanyang yung sa lakad na ibinigay ng Diyos para sa atin, ayaw natin sumunod, pagre-rebelde tayo, nagiging matigas yung ulo natin, nasabi, sige, bahala ka. Mamuhay ka ng gusto mo. Mamuhay ka kagaya ng mga hindi ligtas. Ikaw bahala. Yun po isang mabigat na disiplina para sa atin. Isa pa po ang disiplina para sa atin. Halimbawa, kapag ngayon, sa sermon natin, yes, marami tayong natututunan. Marami tayong nalalaman or napapakinggan ng mga salita. Nababasa, napapakinggan, ganyan. Pero pagtapos ng sermon, para bang wala ka nakuha? Para bang walang tumatak sa isip mo, para bang, okay, uwi yan ha. Actually, warning na po yun para sa atin. Yung nakapakinig ka, tas wala ka nakuha. Wala ka man lang tumatak sa puso mo, wala ka man lang nagkaroon ng resolution, yun pala yung dapat kong gawin. Nasiyasat ko yung sarili ko ngayon, hindi pala yung tama. Yung walang realization, actually, mabigat na disiplina na po yun para sa atin. Tama ba? Yung hindi ka nabigyan ng pagkain, masakit para sa physical natin yun. Pero actually, gaya ng sinabi ng Biblia, kung sa mga tao lumilihis sa kanilang daan, hayaan na lang sila ng Diyos. Wala nang tulong ng Diyos, wala nang biyaya sa kanilang puso, walang pagkilos ng Diyos. Kasi nga, lumilihis sa kanilang daan. So para hindi tayo maging ganito, balik tayo palagi sa daan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po? Meron siyang lakad na ibinigay ng Diyos para sa atin. Sabi sa Biblia na yung lakad na ito ay may kapayapaan, may kagalakan. Kung lilihis ka dito, kabaliktaran yung makukuha mo. Kaguluhan, kahirapan, pag-aalala, pagkabalisa. Yung daan na ito ay customized para sa atin. Na ito yung dapat nating lakaran at ito yung dapat natin sundin. Kasi nga, dito yung way ng Diyos para tayo pagpalain. Naintindihan po. Pero yun nga, ito ay warning para sa atin na huwag natin hayaan na malihis yung ating lakad dahil nga may disiplina na tatanggapin mula sa Diyos. So, brothers and sisters, yun na pag-aralan po natin. Yung mga tao nagtitiwala sa Diyos, yes, makikita natin sa kanilang pamumuhay. Makikita natin na yung pamumuhay nila ay nagbubunga,
na kahit na mayroong mga pagsubok na dumadating sa kanila, nananatili pa rin sila. Kasi nga, nagtitiwala sila sa Diyos at yung Diyos yung nag-iingat sa kanila. Yung mga tao nagtitiwala ng lubos sa Diyos, meron sa kanilang proteksyon. Yes, kahit na nakaranas sila ng mga kahirapan, meron pa rin proteksyon para sa kanila. Hindi sila pamabayaan dahil hindi sila umaasa sa kanilang sarili. Napoproteksyonan sila ng Diyos. Pero nga, kung tayo ay lumilihis, mayroon pong disiplina. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Hayaan na lang sila na mabuhay sa kanilang sarili. Kaya lagi natin piliin yung pagtitiwala sa Diyos. Palagi natin ilagay yung ating puso sa pagtitiwala sa Kanya. Kasi nga, siya yung gagawa para sa atin. Siya yung mag-iingat para sa atin. Naintindihan po. Last verse po, Kawikaan chapter 1. Nan po natin, Kawikaan chapter 1, verse 3. Siguro po, lagi po ninyo itong nababasa. Kawikaan chapter 1, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. 33 po. Kawikaan chapter 1, verse 33. Ano po ba sabi ko? 3, sorry. 33. Okay. Kawikaan, chapter 1, verse 33. Basahin po natin kung nakita na po. 3, 2, 1. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot. So, meron ng tiwasay na daan, meron ng panatag na daan para sa atin. Pero kailangan natin pakinggan yung kanyang tinig. Naintindihan po? Ito po yung araw-araw nating gagawin, araw-araw nating isa sa buhay para lumago yung ating Christian life. Naintindihan po? Naintindihan po? So, pagkatapos po ng ating closing prayer, meron po akong ipapalabas na isang promotional video para po sa darating na 2024 Samuel Academy. At ito po isang magandang encouragement para sa atin na sana yung mga kabataan at yung mga may willing na sumama, pwede naman po. Para po sama-sama tayong matuto kung paano ma-exercise or masanay sa pag-evangelize. Okay po? So after po ng closing prayer, papanoorin po natin yung promotional video na ito. So tayo pong lahat, tayo mukot manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya sa pamamagitan po ng inyong salita. Aming Ama, dinadalain po namin na yung puso po namin ay patuloy po nawa na mapalago yung aming pagtitiwala sa iyo. At naway, habang kami ay nagpapatuloy sa Christian life namin, nawawala yung takot namin o mga alalahi o pagkabalisa sa pamumuhay namin dito sa aming Christian life. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, tulungan niyo po kami palagi, alalayan niyo po kami palagi, at bagabayan niyo po kami palagi at proteksyonan niyo po kami palagi. Muli, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Lahat po na ito, idinadalain po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.